po muna patayin. So, good morning po, brothers and sisters in Christ. Good morning. Praise God for this blessed day that we can come together and celebrate to worship His awesome greatness. The psalmist declares, I will give thanks to the Lord because of His righteousness. I will sing praises in the name of the Lord Most High. With a joyful clap of praise, let us honor God and His holy presence within us. So, brothers and sisters in Christ, as the prelude music is being played, let us bow down our heads, and while we are preparing to worship in silence, may we adorningly turn our thoughts on our Lord Jesus Christ, our sinless Savior, who through His great sacrifice has imputed in us His righteousness. God made our Lord Jesus, who knew no sin, to be sin for us, that we may become righteousness of God in Him. Let us deeply think of the incomprehensible measure of grace that covered all our sin, and the excruciating pain that He suffered to redeem us. Let us thank our loving God for the abundance of His love and mercy on us, and His extravagant promise of future glory. May thankfulness flows from our hearts for the awareness of His magnificent work in our lives. In this hour of worship, may we, by the grace of God, enable us to draw closer and closer in Him, in complete trust and desperate love. May the Holy Spirit create in us an attitude of gratitude that will fill our hearts and then overflow to our surroundings. And may God's power and strength grant us a sincere desire to do His will for His glory alone. Now let us all stand and let us sing. Now we think all heart.
read all together the call to praise and worship, taken from Psalm 111. I will extol the Lord with all my heart, in the councils of the upright, and in the assembly. Great are the works of the Lord, they are wondered by all who delight in them. Glorious and majestic are his deeds, and his righteousness endures forever. He has caused his wonders to be remembered. The Lord is gracious and compassionate. He provides food for those who fear him. He remembers his covenant forever. He has shown his people the power of his works. He declared the lands of other nations. The works of his hands are faithful and just. All his precepts are trustworthy. They are established forever and ever, enacted in faithfulness and uprightness. He provided redemption for his people. He ordained his covenant forever. Holy and awesome is his name. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All who follow his precepts have good understanding. To him belongs eternal praise. Let us pray. Again, let us be reminded in the scripture in Psalm 32, verses 1 to 2. Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them, and whose spirit is not deceived. Father in heaven, Almighty and sovereign, through your Son, Christ Jesus, that you have given us, and that He shed His blood to cover and forgive our sins. You have given great grace and have given us the privilege to call you Lord and Father. Now, we come to you with humble hearts and grateful hearts for such love that you have given to us and spared us from your righteous justice. We praise you, Lord, for your love and for your mercies, even we are unlovable. We praise you, Father, for your goodness and your faithfulness, even though we are stubborn. Father, we ask for your continued forgiveness of our sins, and we ask for your grace that may sustain us and preserve us, so that we may persevere and best serve you in our lifetimes. Father, thank you for choosing us and giving your word that we might believe, and in faith in Christ Jesus that saves us from the punishment in hell. In the same way, we thank you for the future gift of eternal life and spending it in heaven with you. Again, we praise you. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, patanging Panginoon, tinataas namin ang ngalan mo sa lugar na ito. Kaya ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, patuloy po natin sa diwa ang katuruan hingil sa pananampalatayang Kristiyano na pinapaliwanag sa atin ng Katekismong Heidelberg. Ukol sa, ito po ay pagbasa sa Katekismong Heidelberg, ang bautismo, araw ng Panginoon, 27. Ito po ang tanong. Ang panglabas na paghuhugas lang ito ng tubig ay nakakapaghugas din ng kasalanan? Hindi. Tanging ang tulad ni Jesucristo, ang banal na Espiritu, ang pag-ibig sa kasalanan natin. Kung gayon, bakit sinabi ng banal na Espiritu na ang bautismo ay ang paghuhugas ng bagong kapanakan at ang paghuhugas ng mga kasalanan? May magandang dahilan ng Diyos sa nasa Panginoon. Nais niyang turuan tayo na ang dugo at Espiritu ni Kristo ay naghuhugas sa ating mga kasalanan. Tulad ng tubig na naghuhugas sa panahan ng ating mga katawan. Subalit hindi mas mahalaga
kinabukasan. Let us together as a church lift His name on high this morning. Rise upon the
continue to praise our God whose faithfulness never ceases. Wala po kami iba na taas sa mga kanila, Panginoon, kaya ang pangalan. steadfast love, my deep and boundless peace.
At this time, brothers and sisters, it is a privilege for our congregation to welcome Reverend Danny P. Guzman as he ministers to us the Word of God. So, welcome po, Mr. Danny. Isang karangalan upang isang maging pastor. Before we proceed discussing on the topic, committed to God, committed to justice, may ulit. Sa buong daigdig. Saksi ko, makita ng aming pangangaral ng mabuting balita tungkol sa kanyang anak na lagi ko kayong idinadalangin. Lagi kong hinihiling na loobin naman ng Diyos na sa wakas matuloy din ang pagpunta ko riyan. Nananabig akong makita kayo upang mamahagi sa inyo ng mga kaloob ng Espiritu sa ikatatagad ninyo. Ang ibig kong sabihin upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta yan, ngunit laging may nagiging hadlang. Nais ko rin makahikayat dyan ang mga sumasampalataya kay Kristo tulad ng nagawa ko na sa ibang mga hindi. May pananagutan ako sa lahat ng mga tao, sa mga sibilisado man o hindi, sa marurunong at sa mga mama. Kaya nga nais ko rin ipangaral dyan sa Roma ang magandang balita. Hindi ko inihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sapagkat sa magandang balita ay pinakikita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas, tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Blessed be the reading of the Word of God. Maaari po tayo po. If a person, it should follow that he is also committed not only to justice and righteousness, but to all the virtues and qualities of God. Lahat ng katangian ng Diyos. Because sin was defined as the opposite of these qualities, kabaliktaran. Ano man ang katangian ng Diyos, ano man ang kanyang attributes, ang kabaliktaran nito ay kasalanan. So, kung tayo ay gumagawa ng kahit ang kasalanan, kabaliktaran ito ng kanyang virtue at ng kanyang character. When Jesus was here on earth, ipinamalas niya ang lahat ng qualities niya, ang katangian ng kanyang pagiging Diyos. At yung taliwas na ginagawa ng tao ay yung kasalanan doon sa kanyang katangian. Halimbawa, kung i-compare natin yung man's nature versus the nature of Jesus, of the Lord, tayo ay nagsisinungaling. Sinungaling tayo natin. Numbers 23:19, tayo ay nagsisinungaling. On the other hand, Jesus is the truth. Hindi siya nagsisinungaling.
gumanti. Pag tayo nakaganti, yun ang justice para sa atin. We think that we are righteous in all our ways, but the Bible says we all have sinned and fall short. Hindi tayo umabot sa standard ng Diyos. Kaya tayo ay naging makasalanan. And obviously, what we are doing now is not the justice and righteousness according to God's standard. Hindi yung ginagawa natin. In our study today, I will assume that we are talking about God's justice and God's righteousness. But to discuss on this subject, hindi natin maaaring pag-aralan ng isa-isa lang. O bawat isa, ang katangian ng Diyos, kung hindi natin isasaalang-alang yung ibang mga katangian. So lumalabas dapat dalawa ng dalawa para maging balanse ang pag-aaral natin at maintindihan natin kung ano talaga ang kalikasan ng Diyos, kung bakit siya ganon. At kung bakit minsan sa ating expectation, iba ang nagiging gawin, iba ang nagiging attitude, iba ang ginagawa ng Diyos. Kasi yung expectation natin sa Diyos, ganon, pero hindi natin kinukuha yung isang side na dapat siya ganon din. Kaya dapat dalawa ng dalawa. Halimbawa, when we talk about God as stable, pag sinabing stable, naka-steady lang. God is consistent. Hindi siya nagbabago, steady, at siya ay never changes. Hindi siya nagbabago. Ganyan ang katangian ng aming Diyos. Kung siya ay loving, hindi pababago yun. Hindi kailanman mababago. Kung siya ay just, hindi kailanman yun mababago. But while we are talking about God as stable, on the other hand, He is also responsive. Pag sinabing responsive, siya ay tumutugon, sumasagot sa ating mga panalangin, and hearing us. Kapag inisip natin that God is responsive, we must also consider His other characteristic as stable. Hindi siya nagbabago. Because we have a God who never changes, pero hindi kailanman mababago kahit kailan. As an example, tingnan natin isang karakteristik ng Diyos. He is just, makatarungan. Kapag ang Diyos ay makatarungan, hindi ito nagbabago. Pero on the other hand, He is also merciful. Siya ay mapagpatawad. Yung kanyang karakteristik ay hindi pwedeng mag-compromise. Hindi ito dapat mabago dahil ganun ang kanyang kalikasan. Hindi siya nagbabago. Kung basta lang natin iisipin na ang Diyos ay just at magpaparusa, sabi natin ang Diyos ay makatarungan. Hindi niya pwedeng hindi parusahan ang mga taong nagkakasala. Parurusahan at parurusahan niya yun. But on the other hand, He is also merciful. Kapag sinabi natin ang Diyos ay makatarungan at nagpaparusa ng mga kasalanan ng tao, iisipin natin na kailangan ang Diyos ay merciful din. Hindi niya pwedeng parusahan na lang basta pag nagkaganon, nakokompromise yung kanyang characteristic as merciful. On the other hand, hindi siya basta pwedeng magpatawad na lang kasi pag pinatawad niya ang tao sa kanilang kasalanan, makokompromise yung isang katangian that He is just. Mukhang ba yun? Hindi siya pwedeng isa lang. Kaya para hindi makompromise, paano kung gagawin niya ngayon doon? Para manatiling siya ay just, makatarungan, at manatiling siya din naman ay merciful, paano ang gagawin niya doon para masatisfy at hindi makompromise ang pareho niyang characteristics? When Jesus died on the cross, it was then that His just characteristic was satisfied. Kaya kung ang tao ngayon ay magbabago, hihingi ng tawad sa Diyos, siya ay magpapatawad because He is merciful. Pero hindi niya paparusahan. Bakit hindi niya paparusahan? Dahil naalis na yung galit ng Diyos doon sa kasalanan ng tao because Jesus paid it all. Binayaran na ng Jesus. His just and merciful characteristic is still stable. Hindi nagbabago. Sino ang bago? Yung tao, kasi siya ang nag-repent. So yung kanyang characteristic as just and merciful,
nanatiling stable. He just responded with love. Ganito natin dapat kunin ang katangian ng Diyos. Ano mangyari pagkatapos noon? Kaya kung ang Diyos Ama ay titingin sa iyo, ang makikita niya sa iyo, yung righteousness ni Jesus na inimpute, hindi na binanggit yung salitang impute, ipinasa doon sa tao ng kasalanan, hindi na yung tao na yun ang nakikita ng Ama, kundi yung krus ni Jesus, yung righteousness ni Jesus na inimpute o inilagay sa Kanya. Paano natin matatanggap o natatanggap yung righteousness na yun? Tayo ba ay righteous? Paano natin binanggap yung righteousness ng Diyos na yun? It's by faith and faith alone. Wala nang iba. Pananampalataya. So, if a person is committed to God, paano niya maipapakita yung commitment na yun sa mga tao? We must have a kind of faith that attracts. Kailangan meron tayong pananampalataya na nakakainganyo sa mga tao. Paano ba yun? Yung pananampalataya nakakainganyo sa tao. Paliwanag natin. Then you see a moth. Ang moth ay mas maliit ng konti sa paru-paro. Anong ma-observe nyo kapag mayroong mga paru-paro? Kapag nakakakita sila ng ilaw o apoy, they cannot help it but to stare, to look. Lumalapit sila doon, na-attract sila doon, na parang minamagnet. Ganyan ang mga karangian ng mga moth. Yung bang hindi nila mapigil ang kanilang sarili dahil sa taglay ng ganda ng ilaw na nagliliwanag, kaya hindi nila mapigilan lumalapit sila doon. Na-attract sila. Ganyan ang mga paru-paro maliliit, mga moth. But when it comes to a person, how do you know, meron ka bang kilala na person who is attractive? Meron kang kilala gano'n? Hindi naman, makakatabi mo na yan. A person who is attractive. Pag nakita mo siya sa mall, halimbawa, naglalakad, parang meron kang second look, nakita mo siya sa mall, susundan mo ng naka kung saan siya pupunta. You can't help it but to look or to stare. Kung pwede nga sana, ay makapagkilala ka doon sa magandang babae. Pero wag magagawin kung kasama mo, asawa mo, awan mo, hindi mo pwede. So, sa person, ganun ang attractive. So, ano ang dinidefine ng dictionary? What is an attractive personality? Tingnan mo sa dictionary. An attractive person is a person who possesses special traits that attracts, inspire, or fascinate other people, especially in appearance or manner. Dahil sa kanyang magandang taglay o sa kagwapuhang taglay, ay na-attract tayo na parang minamagnet na you can't resist. Na-attract. That is what an attractive person is. Yung definition na yan can also be applied to our faith sa ating pananampalataya. What then is an attractive kind of faith? Yung pananampalatayang nakakainganyo. In that sense, it's the same. The one that possesses attractiveness and the one that inspires and fascinates other people. Ganun din naman ang pananampalatayang nakaka-inspire. Yung bang naiinganyo yung tao na kapag meron ganung pananampalataya, gusto niya kasama ka doon. Gusto niya yung din ang sayo sa kanya. Gusto niya ay nakikibahagi siya doon sa pananampalataya na yun. Tayo naman, we all know that we belong to the right church. Reformed tayo. So, pinakakalaki natin, tayo ang tama, tayo yung tamang pananampalataya, that we are on the right path. Tama tayo. The big question now is, does the faith that we have attractive? Yung pananampalataya ba natin, reformed daw tayo, attractive ba yun? Does the practice of your faith attracts or inspire for other people? Nakakainganyo ba ito ng tao? Kung alam natin na nasa tamang pananampalataya tayo Kristiyano totoo, bakit hindi marami ang dumadalo sa pananampalatayang Kristiyano? So, konti, compare iba kung na hindi Kristiyano, pero sa atin, tama yung pananampalataya natin eh. Pero di bilangin mo lang talaga, konti-konti lang ang dumadalo sa ating pananampalataya. Bakit marami ang
sa mga dumadalong yun sa kanilang pananampalataya ay parang hindi sila excited doon sa kanilang pananampalataya, parang boring pag sila nandun at hinihintay nilang matapos yung pananambahan. Parang napipilitan lang. Bakit kapag ginagawa natin yun ay parang out of duty? Kung iba tayo ay titingin tayo sa kanila, kung ikaw yun, titingin ka sa kanila, how you live that faith? Paano isa sa buhay ang pananampalataya na yun? Ang tao kaya ay mainggan kung naman hahanga at gagayahin ka dahil doon sa pananampalataya mo. Or do we have a practical kind of faith na nakikita ng tao sa labas? Umagang ito ay ang ating tatalakayin sa pananampalataya na meron ka o meron tayo. Nakakatak ba o naiinganyo yung iba na tanggapin at tularan yung pananampalataya na yun? Ang ating pag-usapan sa ating pagtalakay, what is the kind of faith that attracts? Kumuha tayo ng tatlong sagot doon sa binasa natin. Ang una dyan is the kind that illuminates the world. Yun ang binabanggit ng verse 8. When the Bible says that we are the light of the world, sabi yun, sa Matthew chapter 5, we are the light. That light must illumine. Illumine means magnining, magliwanag. Kapag sinabi ko, itong ilaw nito is the light, ano ngayon yung ilaw yun? Hanggang hindi siya nag-iilaw o nagniningning, walang saysay yung kanyang pagiging ilaw. Sinasabi ko lang sa ilaw. Ang sabi ng Biblia, we are the light of the world. Ano ngayon? Walang saysay kung tayo ay ilaw lang. Pero hanggang hindi nagliliwanag yung ilaw na yun, doon lang tayo magkakaroon ng impact sa buong daigdig. The faith that illumines is the faith that is attractive. Nakakainganyo sa iba. May influence, may positibong epekto sa mga tao sa mundo. Yung nag-i-illumine, nag-inining, nalinaw, na ilaw ng mga tao, ganito ang nakita doon sa mga mananampalataya sa Roma, doon sa verse 8 na binasa natin kanina. Matapos na sila ay bumuo ng kanilang sariling pananambahan doon sa Roma. Ang sabi ng balita, yung grupo na yon lumikha ng balita sa buong daigdig. Yes, yung nabuong church na yon lumikha ng pangdaigdig ng balita. Tingnan natin verse 8. Sabi ng verse 8, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo dahil sa inyong lahat. Sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Sabi ni Paul, nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil sa positibong epekto ng mga mananampalataya doon sa church sa Rome, sa Roma. Si Paul ang hindi founder ng church na yun. Kasi nakakarating doon yung sinulat niya ito. Hindi pa siya napupunta roon. Kahit naman si Peter, hindi pa siya nakarating doon. Siguro nung pinatay, kung nila. Pero wala silang si Peter, at saka si Paul. Parang ito, hindi pa sila nakakarating doon. In contrast siya doon sa paniniwala ng mga malalaking simbahan that Peter is the Pope in Rome. Hindi nga nakarating doon para magiging Pope. So mali ang sinasabi ng iba na si Peter ang naging Papa sa Roma. Alam niyo ba kung ano yun? Hindi sinasabi ko. Hindi yung totoo. Kaya paano nakarating sa Rome? Yung balita na yun. Paano nakarating sa Rome yung Ebanghelyo ng Panginoon? At bakit ito lumikha ng malaking balita sa buong daigdig? Ang isang posibilidad dyan ay during the Pentecost. Yung Acts 2 sa Pentecost. Lumikha ito ng balita sa buong daigdig, and that was the result of the power of God at Pentecost in Acts chapter 2. Ano ang naganap doon sa Acts chapter 2? Babasahin ko lang ang naisip, hindi naman ito tama-baan, pero babasahin ko na lang sa Acts chapter 2. Nagkakatipon sila lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Wala man ako ngayon may ingay na nagmula sa langit na tulad ng upong na malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Ay nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong Hudyo roon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo.
sila galing? Sa iba't ibang bansa ang nagpunta doon sa pagtitipon during the festival. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ng maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamama, magtataka ay kanilang sinabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? Tayo'y mga taga-Pasya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto at Asia. Meron pa sa ating mga taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene at sa mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga hindi na nakahikayat sa pananampalataya ng Hudyo. May mga taga-Creta at Arabia rin. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangaang ginawa ng Diyos? Hindi nila lubos ang maunawaan ang nangyari. Kaya nagtanong sila, anong kahulugan nito? Ngunit ngayon naman sabi ng pangutya, lasing lang ang mga yan. Yung Testament pa lang may baser na. May baser na yan. Kaya tumayo si Pedro, kasama ng labing isang pastor at nagsalita ng malakas. Ito si Pedro, nagsalita ng papaliwanag na. Mga taga-Judea, at kayong lahat mga nakatira sa Jerusalem, pakinggan niyo mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga tao ito gaya ng palagay ninyo. Alas 9 pa lang ang umaga ngayon. Ang nakikita ninyo ay katuparan na ipinahayag ng Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng mga tao. From verse 17, lakaw tayo, puntahan natin 41. Kaya ang mga naniwala sa ipinaaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga agad ng may 3,000 katao ng araw na yun, 3,000 agad. Kinilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ng takot. Nagsama-sama ang lahat sa sumampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Ipinabili nila ang kanilang mga ari-arian at ang dapat bilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw silang nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at pinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga naligtas. So, ito yung Pentecost, isang festival na pinag-iriwang sa bawat taon. Matapos makarinig ng mensahe sa pangangaral ni Pedro, ilan agad yung nadagdag? 3,000 agad ang nadagdag. Kami alam ng 3,000 na yun. Ito yung mga travelers from different nations. Nagpupunta sila doon para mag-observe ng pista dahil sila yung mga devout. Sila yung mga devoto sa kanilang religion, Judaism na, at sa kanilang religion, taon-taon silang nandoon upang makipagpista. So dahil sila ay mula sa iba't ibang bansa, obviously, meron sila iba't ibang wika. Pagpunta nila doon, kung ano yung wika nila, nandoon. At pagkatapos ng event na yun, nung mabuo yung baby church ng araw na yun, doon nagsimula, doon sa kanilang pagtitipon, nagsimula ito, araw-araw silang nagtitipon, bukod pa doon sa mga alagad. Sino yung nagtitipon? Yung 3,000 na nagtitipon-tipon kasama yung mga alagad. Yung mga bagong Kristiyanong nandoon. At dahil sa sila galing sa iba't ibang bansa, nagkaroon ito ng iba't ibang lahi doon sa kanilang pagtitipon. At mula doon, pag-uwi nila sa kanilang bansa, bumuo ng mga iglesia kung ano yung naging nila dito. Doon sa Roma ay nakabuo ng isang iglesia doon. At alam niyo kung sino bumuo doon? Si Priscilla at Aquila. Bumuo ng iglesia doon. Bakit na ginawa yun? Dahil doon sa challenge na meron sa kanyang mapakinggan doon sa pananampansay ni Pedro. Kaya sa Romans 16,
3 to 5, meron ganitong sulat si Paul. Sabi niya, kumusta niyo ako kina Priscilla at Aquila na mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Itinaya nila ang kanilang sarili sa panganib upang iligtas ang aking buhay. At hindi lamang ako ang nagpapasalamat sa kanya, pati na rin lang sa iglesia ng mga hintil. Kumusta na rin ako sa iglesia, nagtitipon sa kanilang bahay. House church, yung bumuo at gumawa ng impact sa buong mundo is a house church na binuo ni Priscilla at Aquila. Ipaabot ninyo ang aking pangumusta sa mga kong kaibigan, si Epineto na siyang unang sumampalataya kay Kristo roon sa Asia. So, yung sinasabing mga mananampalataya na nasa Rome, lumikha ng ingay sa buong mundo ay iglesyang binuo, church plan ni Priscilla and Aquila. Naikayat sila sa pananampalatayang Kristiyano, bukod sa sila ay Judaism, from Judaism naging Christian. Okay, baka sila na, hindi ko mo Jew, hindi ko mo sila ay nagpapractice ng kanilang religious belief na Judaism, sila ay mananampalataya na baliktad nga eh. Karamihan sa kanila, hindi tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas. Ang Judaism ay isang religion ng mga Hudyo na naniniwala na doon sa kanyang Pentateuch, yung first 5 of the law of Moses, tawag nila ito eh. Naniniwala sila na ang pagsunod doon, yung pag-obey, yung mga nakasulat doon, ay kaligtasan sa lahat. Hindi ganon. Kaya ang sabi ni Paul at saka ni James, sinasalamat nila yun eh, not by works, but by faith. O hindi natin hindi natin pinapaniwalaan, hindi natin sinasakayunan yung ganong pananampalataya. Pero ganun ang kanilang religion of the Jews, Judaism. So from Judaism, itong si Priscilla at Aquila, pag uwi ng Roma, yung pananampalataya na yun, tinuro ni Pedro, yung binuo ng kanyang simbahan. At paano nakilala ni Paul si Priscilla at Aquila? Ganito ang nangyari doon. Sa mga gawa, Acts chapter 18, 1-2, ganito yung binabanggit ko nito. Pagkatapos umalis si Pablo sa Atenas at nagpunta sa Corinto, nakilala niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Pararating pa lamang ito mula sa Italia, that is Rome, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Galing sila doon sa Rome, nandito na sila ngayon sa Corinto. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Emperador Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. So dahil doon nakipagkita si Pablo sa kanila, doon niya nakilala. From Rome, gumawa ng batas o ng mandato yung Emperador na lahat ng Hudyo alis doon. Umalis sila doon. Nandito na ngayon si Priscilla at Aquila sa Corinto. At doon niya nakilala si Paul. Pero at some point, nakabalik itong mag-asawa doon sa Rome, and because of their commitment to their newfound faith, kanilang pananampalataya, ay nagtatag sila ng iglesia doon. Kaya doon sa puntong yon ay gustong makarating ni Paul sa Rome para makatulong na mapalakas yung kanilang pananampalataya doon. Kaya lang, may mga hadlang, binabanggit yan, may mga balakid. Ano yung hadlang na yun? Ang isa dyan, yung shipwreck. Halos lumubog ng barko na makaamang sila Paul at sa kanyang mga sakay. Pero matapos ang trahedya, upon reaching Rome, nakarating na sa doon, sinalubong siya ni Priscilla and Aquila. So si Priscilla and Aquila ang dahilan kung bakit nakabuo ang iglesia doon sa tulong ni Paul. Kaya ang hangarin ngayon ni Paul ay palakasin, kaya siya pumunta palakasin ang loob, ang pananampalataya ng mga Kristiyanong nandoon. Yun ang dahilan kung bakit siya gustong pumunta doon. Pero mayroon pang isang hadlang. Pagdating doon, ginakit si Paul kasi nagpapakaya ng salita ng Diyos sa Roma. Nato pa rin kasi yung higpit eh. Kaya na siguro nakabalik sila. Hindi natin alam kung bakit. Siguro namatay yung emperador, kaya lumuwag. Kaya si Paul nakarating doon. Pero may higpit pa rin. So dahil ginagawa ni Paul yun ang kanyang commitment, yun ang kanyang tungkulin. Sa lahat ng mga sitwasyon, si Priscilla at Aquila ang tumutulong kay Paul. Influencer yung dalawang nila, kaya din eh. Pareho sila ng hanap buhay, sila yung mga tent maker, naghahabi ng mga pera. Si Paul ganun din, kaya nagkasundo sila doon sa kanilang hanap buhay. So meron silang common denominator, nagkasundo sila. Pero ito naman si Paul, bilang isang discipler, hindi niya pwedeng pigilan na i-disciple yung dalawang ito.
nakarinig ng mensahe si Priscilla and Aquila doon sa mensahe ni Peter, pero nag-disciple doon sa dalawang asawa, si Paul. So, dahil doon, nakapagtayo sila ng iglesia doon sa Rome. And because of the church in the house of Priscilla and Aquila, many people turned and believed the Lord as they shared it. Hindi na bahagi na ito. So, may dahilan ba para mag-inganyo o ma-attract ang mga tao kung sa kanilang pananampalataya? Nakaka-attract ba yun? Yes. Nakaka-attract. Pero kung wala namang magbabahagi sa pananampalatayang yun sa ibang mga tao, yung attraction na yun, wala rin. Dahil wala rin. Hindi mangyayari yun. Ano ba yung faith na yan? Alam natin tama itong faith. Pero para maka-attract ito sa tao, kailangan makita ito. Kailangan ipaliwanag mo. Kailangan i-share mo yung pananampalataya na yun. Kung wala kang ganong commitment, ano yung attraction yung baliwala natin? Hindi yun mangyayari. Pero dahil ginawa ito ni Priscilla and Aquila, na-attract ang maraming tao sa kanila at nagpa-bautismo. At kahit may faith doon sa Rome, nakabuo sila ng iglesia doon. Kung sa kasalukuyan, sa ating panahon, may iba't ibang group o may iba't ibang organization, hindi religious group iba't ibang organization ng mga tao ay naiinganyo doon sa group na yun para maging kaanib doon. Anong dahilan? Bakit sila magiging kaanib doon? Alam nyo kung anong dahilan? Kapag nakita nila na yung group na yun o yung organization na yun ay may mai-offer na makabubuti sa kanila, then sasali sila. Mag-i-involve sila doon sa organization at magiging kaanib ng organization na yun. Halimbawa, merong mga Zumba group. Hindi ko alam kung saan yan, pero minsan, naglalakad ako doon sa likod na sa Tulusia. Ang dahil mga tao doon. Kami nila ito, naglalakad lang dito sa sa Teresa Nung doon ako minsan lumapat, ang dami tayo ng tao doon, dami negosyo. May nagtitinda ng helmet, may nagtitinda ng mga tubig, may pagkain, may balot, may tinapay lahat. At meron isang Zumba group doon na malakas ang tutlog na yung tao. May mga pwede sumama doon dahil hindi kami kaya. Pero, yung mga tao na doon, ay ingganyo sila dahil ang ino-offer ng group na ito ay physical fitness, siyempre. Nakikinabang sila doon. Yun ang dahilan kung bakit sumasali sila doon sa group na yun. Isa pa, yung Bakers Club. May ingganyo na yung tao na maging bahagi ng club na yun dahil educational ang ino-offer nila at meron pang livelihood. Kaya kung pupunta ka doon, sasali ka doon sa group, may ingganyo ka na sumali dahil matututo ka, magkakaroon ka pa ng livelihood para sa iyong hanap buhay. May group na gano'n. Another group, nasali pa kayo sa mga vintage car club, yung mga kotse mga 1940s, 1950s. Ito naman yung mga grupo ng mga mayaman. Mayaman yun. Yung mga vintage car. Ang benepisyo na makukuha nila doon pag namin hindi ko alam kung may kotse pa kayo vintage. Lumang-lumang. Alam sila makukuha doon pero meron daw yung prestige. Sikat ka yun ang kotse mo. Galing na-preserve mo yun, na-restore mo yun, mahal ang presyo nun pag pinagbili mo. Yun ang kanilang fulfillment. Pero itong negosyo. Kaya dahil sa mga group na yan, pag nakita nilang may i-offer sa iyo, yung organization na yun, sasali sila. Ma-attract sila doon at magiging kabakal. But how about in the group or believers o mananampalataya ng Panginoon? Mas lalong higit na may dahilan kung bakit nakakaingganyo yung church o yung grupo ng mga mananampalataya para yung mga tao sa labas ay maging kaan. Mas nakakaingganyo yun. Supposed to be. Dahil dito ay may katiyakan ng kaligtasan ng kaluluwa. Dito ay may pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito ay masaya. Masaya ba? Ang hindi. Dito ay may pagmamahalan at pag may dagamayan. Dito ay nagtutuloyan bilang mga kapatid. Maa-attract ang mga tao na pumasok dito upang maging kaan. Kung yun ang i-offer natin sa mga tao na benepisyo, papasok sila at magiging kaan at maa-attract. Ano?
is the way you live that faith attractive. Nakakainggan pa. Mga kapatid, yung iglesyang pinatag, yung bisira ng pila, is just a house church. Maliit na simbahan ng bahay lang nila. And yet, sabi ng Biblia, sila ay lumikha ng impact sa buong mundo. So mga kapatid, our faith will become attractive if the light that is in you illumines the meaning. If that happens, it will cause the people to come and be one with our faith. And tayo ay naging. Next, ikalawa. What is the kind of faith that attracts? Ang ikalawa ay a kind initiated by the Lord. In verse 9. Initiated means sinimulan o nagpasimuno. The faith that we have is something that the Lord Himself initiated. Tingnan natin yung verse 9. Saksi ko ang Diyos na pinagbilang ko ng buong puso sa pamagitan ng aming pangangaral ng magandang balita tungkol sa kanyang anak na lagi ko kayong idinadalangin. The said good news, yung balita, yung gospel message na umabot sa ating panahon is the basis of our faith. Imagine nyo, hindi naman tayo talagang reform. At kahit na hindi tayo dating reform, kung saan man tayo galing, marami sa atin galing sa Catholic, hindi talaga tayo originally Catholic. Bago pa dumating mga Kastila, dito nung kaya dumating ang mga Kastila, ano yung pinakanta ni Yoyo yung bilang Campanil. 1521, yun yun. Noong 1521, dumating dito ang mga Kastila at doon ay inabutan ng mga Pilipino may sariling religion, animistic tayo mga Pilipino na naniniwala sa mga Anito. Yun ang mga Diyos natin. Anito. So, pagdating nila dito, na iba, na-convert tayo doon sa pananampalatayang Roman Catholic. Sa loob lang ng isang linggo o isang buwan, ang kanilang pangangaral, 500 agad ang na-convert ng mga naging Katoliko. Inalis natin lahat ng mga Anito, inalis yung mga Agimat, yung mga antik-antik, inalis natin atin lahat yun eh. Yung mga swerte-swerte, yung mga duwende, lahat yan atin yun eh. Mga original na mga religion, mga Pilipino. Kung inalis natin yun, dahil ang kaya tayo doon sa pananampalatayang Roman Catholic, inalis natin yung Agimat, ano yung pinalit? Ang sapula, ang anting-anting, yun din yun. Inalis natin yung santo, yung mga Anito, ano yung pinalit natin? Mga santo. Tayo din. Kasi bawat Anito ay nagre-represent ng isang aspeto ng buhay na doon ka mananalangin para humingi ng tulong. Kung kailangan mo ng negosyo, nanalangin ka sa Anitong hindi kinalaman doon sa negosyo. Kung gusto mong karoon ng anak, nananalangin ka doon sa isang aspeto na Analis natin lahat yun. Endalit ang sa akin ko. Ano yung ituloy tayo din? Kung gusto mo ng pagalingan, kanino kang santo lalaki? Tama kayo? Sa ilang sila ba sa sila? O hindi ko alam. Kung gusto mo ng kajowa, asawa, kanino ka lalaki? St. Jude. Yan lagi yung dinadala mo yan is talangin mo. Kasi kaya naman kakatawa kung sino-sino. Kung gusto mo magkaanak, ikaw pumunta. Masinasin mo lang yan. Ganun na ating pananampalataya. So, pagdating ng pag-iral sa tanong, pumasok na itong reform faith. Reform daw tayo. Tama yun eh. Ang ating pananampalataya, tama eh. Pero saan galing yun? Kung uugapin natin, it boils down to the faith of our ancestor na si Abraham. Doon galing ating pananampalataya. Si Abraham ay sumampalataya doon sa Mesias na sabi ng kausap niya ay ipapadala, isusuko, tagapagligtas na ipinangako ng Diyos Ama para sa lahat na ikaliligtas nila, na hinirang ang pinili ng Diyos. Nakakausap niya yung tinig, yung Diyos na yun, na hindi naman nakikita. At may pinapagawa sa kanya, kay Abraham, yung tinig niya yun, siya yun, kaya hindi naman niya nakikita. Yung pinapagawa sa kanya,
Sinunod niya kahit mahirap. Ano ba yung pinapagawa sa kanya? Pumunta ka doon sa bayan, sama mo lahat ng pamilya mo, ang ano mo lahat. Pumunta kayo doon sa bayan, at sasabihin ko na lang kung saan doon ako naglalagay kayo. Hindi niya alam saan yan, maglalagay pa lang, saka malalaman. Kung ikaw sa Abraham, susundin mo ngayon. Eh yung kausap mo, hindi mo nakikita. Pero because of his faith, doon sa nagsasalita kay Yahweh, sinunod niya yung pinapagawa sa kanya. At doon ay na-establish, make the long story short, na-establish yung bayan ng Diyos na naging Israel niya. Ito ngayon, ang pinangakuan ng Diyos na pagpapalain, bibigyan ng pangangailangan both materially and spiritually. Yung material, alam naman natin, mayaman yun. Pinagpapaalam ng Diyos yan. Pero kulang yun. Yung spiritual blessing ay paparating pa lamang in the person of Jesus Christ. Pagdating ni Jesus, yung kaligtasan, kanyang ipamamahal sa lahat ng tao para doon sa mga hinirang na yun. Yan lahat ay sinunod ni Abraham. So, that is salvation na pinangako ng Diyos sa kanila. Salvation of the coming of the Savior or the Messiah. Nung dumating si Jesus, the redemptive plan was engineered by the Father and was implemented by Jesus. And when He died on the cross, the Holy Spirit convicts the sinner of his sin, kaya nabuo yung pagpapala nito. And accepting this gift of blessing of eternal life is through faith alone. Wala na iba. Pananampalataya na. So the kind of blessing that no one can earn by his effort. So if it's God's gift, and therefore biyaya o regalo ng Diyos, therefore it's God's initiative. Siya ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo. Hindi ang initiate ito yung mga founder ng mga simbahan na nung mamatay, nanatili pa tayo. Itong pananampalataya ito na initiative by God. Nung mamatay, yung nagsimula, nabuhay. That is why ito yung faith na initiative ng Diyos. So if the kind of faith that you and I have was initiated by God, then it must be convincing. It must be attractive as well as charismatic. Nakakainganyo sa iba. Dahil walang initiative ng tao na pwedeng mangyari ito. Sa mga pinuno ng mga religion na dahil sila ay namatay, natiling patay, ang Panginoon ay nabuhay mula sa mga patay. And the salvation that God is extending to the people is free. Walang bayad. Charis ang tawag doon. Charis means grace. Biyaya. People only have to believe it and receive it by faith. Faith doon sa ginawa ni Jesus para sa ating kaligtasan. Kung hindi ito yung pananampalatayang incomplete. Sa kasalukuyan, maraming pananampalatayang incomplete na initiate ng mga taong pamunod ito. Sabi ni Paul, kapag ang pananampalataya ay incomplete, hindi ka mukha ng piniprits ni Paul, complete yan eh. Ang sabi niya, sana matakwil itong mga taong po na nagpabahagi na incomplete gospel. Sana mamatay. Ganun niya ang kanyang grace. Sabi niya sa Galatia. Subalit kami, o isang anghel mula sa langit, ang mga sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinapangalan namin sa inyo para sa kalawasya ng Diyos. Eh ano ba yung complete? Ito complete eh. Pag naimanan ng palataya ka, yayaman ka. Itataas mo lang yung iwawagay-bay mo lang yung panyo. Paligtarin mo ang tayo. Salupin mo lahat ng mga biyaya ng Diyos. Ganyan ang biyaya. Ganyan ang mananampalataya. Kapag mahirap ka, baka hindi ka Kristiyano. Yan ang incomplete gospel. Yung mga tutulong yan, sila lahat mayaman. May mga plan, tayong bahay ng mansyon. Pero kapag tayo ay mahirap na Kristiyano, ano ba yun? Tama ba yun? Hindi ginagarantiyahan ng Biblia kapag born again ka, mayaman. Mayaman in the sense, yung pera lang ang hanap mo, hindi laging gano'n. Pwede ka maging mayaman sa kaibigan, wonderful family, magandang hanapbuhay, magandang career, magandang ministry, mayaman yun. Pero hindi yun. So, ito yung in-initiate na pananampalataya
ni Jesus. Kapag gano'n ang pananampalataya mo, I don't see any reason why that kind of faith is not a trap. Kasi initiative ng Diyos. Yung klase ng pananampalataya na yan, na tumanggap natin, was initiated by the Lord. Pangatlo, what is another kind of faith that attracts? It is the kind of that imparts the power of the Lord. In verse 16, alam niyo na all gospel message imparts the power. Prosperity gospel is not powerful. Sa kanila lang yun. Pero yung power na sinasabi nito, ang pagsasalita o yung pagbabahagi ng salita ng Diyos is powerful. Yung pinangako sa atin. Huwag natin ma-misinterpret na tayo lahat ng mga mananampalataya powerful. Kapag gusto mong patamaan ng kidlat yung mga meron ng kapitbahay, magagawa mo. Hindi ganun ang power. Ang sinasabi kapangyarihan, as you share the gospel. Kasi ang kapangyarihan nandun sa gospel, wala sa iyo. Kapag tayo masyadong feeling entitled na meron tayo kapangyarihan. As we share the gospel, yun ang kapangyarihan. Bago natin tingnan yung verse 16, amatras tayo doon sa verse 10. Lagi kong hinihiling na loobin naman ng Diyos na sa wakas, matuloy din ang pagpunta ko yan. Nananag ako makita kayo upang mamahagi sa inyo ng mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Sa panahon ito, na sinulat yung sinasabi niyo po na gusto niya makapunta sa Rome, yun yung wish niya na makarating doon. Eh bakit niya gusto makarating? Gusto niya makarating kasi para makalakas ang pananampalataya ng mga kapatid doon. Yun talaga ang commitment niya. Ganon kalalim ang commitment ni Paul dahil sa pagtawag sa kanya ng Diyos. Ang ibig mo sabihin, upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamagitan ng ating pananampalataya. Hindi para mamasyal, hindi para mag-enjoy, hindi para gawin yung kanyang commitment doon, palakasin ang pananampalataya ng mga mananampalataya doon sa Rome. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko ng binalak na pumunta riyan, ngunit lagi may naging hadlang. Naliwanag natin kanina, nais ko rin makahikayat diyan ng mga sasampalataya kay Kristo, tulad ng nagawa ko na sa ibang mga hintil. Kaya ganun natin ganyan, dahil sa may mga shipwreck, may mga balakid, dahil sa pinadudakip ni Emperador, yung mga mananampalataya doon, ang vision ni Paul ay mapalakas. Imagine mo, kung merong tension doon, na mananampalataya doon, ito yung mga pinuno ng Roma na hinihigpitan kayo. Delikado. Kaya ang tendency nun, yung mga mananampalataya doon, na sinimulan ng Kristiyan na kila, mawala. Kaya ang intention ni Paul, pumunta doon para mapalakas ang loob. Paano niya gagawin niyo kung sa mismo igual? Hindi ganun si Paul. Pagdating niya doon, nalakas ang loob, may commitment sa Diyos, ginawa niya yan, although dinakip. Pero kung sila ay nakita, ang tumulong. In other words, yun yung commitment niya para sa kanilang mananampalataya. Sabi niya, may pananagutan ako sa lahat ng mga tao, sa mga salilisado man, o hindi, sa marurunong at sa mga mamang. Kaya nga nais ko rin ipangaral dyan sa Roma ang magandang balita. Kaya nung mabalitaan ito na yung iglesia doon sa Roma ay attractive at naka-impact sa buong mundo, he was obligated to go there also dahil sa udyok ng commitment ni Paul. So bilang lingkod, tinawag ng Diyos si Paul na gawin yun dahil sa kanya mananagutan niya. Mapalakas ang loob ng mga mananampalataya doon. Paano yung gagawin ni Paul? Paano niya sa nakakupya para yung commitment niya? Walang iba, kundi sa pagtuturo. Magtuturo, magpapalo up, mag-i-equip ng mga bagong mananampalataya doon. Kaya, pumunta sa doon, utuusin, mapanganib, pero ginawa niya. Pero sa tulong ni Priscilla at Aquila, ay siya dinakip. Naayos. May influensya ito. Si Priscilla at Aquila. Ang tanong sa atin, meron bang humahanda kay Paul na gawin yun? Kaya mapanganib. Bakit ganoon pa-confident si Paul na magamit ng gospel message at follow-up doon sa mga mananampalataya doon? Ano ang binabanggit ni Paul kung bakit malakas ang loob niya na gawin yung pagpunta doon? Tayo delikado. Ito nga yung 16. Sabi niya sa 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang pangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga
Hudyo at gayon din sa mga Griyego. So, ayon kay Paul, na naghahatid ng balita para ng mensahe ng Diyos, may kapangyarihan yun. Yung mensahe, yung gospel ng Panginoon, na ma-transform ang pag-iisip at makumbit yung isang mananampalataya. The kind of faith that Paul had is something that imparts the power of God. Hindi natin kailangan pang lumayo para sabihin natin ang kapangyarihan ng gospel o ng salita ng Diyos ay mga kapangyarihan. Bakit pa tayo lalayo? Because look at yourself. Tingnan nyo mga sarili nyo. Nasaan kayo dati? Dati kayo nandun sa ibang pananampalataya. Ngayon, nandito na kayo. Totoo? Nandiyan kayo. Walang alisan. Wala. So, yan ang bago. The greatest miracle na pwedeng makita ng mga tao sa akin hindi yung mga gumagaling yung mga pilay, nakakakita yung mga ulam, nakakarinig yung mga hindi makarinig. Hindi yan ang greatest miracle. The greatest miracle is when a person or sinner repent for his sin. Lumapit kay Jesus para humingi ng tawad. That is the greatest miracle. Nagpahanggang ngayon ay nanggaganggaya. Para mangyari, sino gagawa? Hindi naman siya pwedeng automatic na lumapit sa Panginoon ng magsisig. There must be somebody na magpapaliwanag sa kanya ng bagay na yun. At kapag ginawa mo yun, kahit simple lang na mensahe dadalhin mo sa kanya, yung mensahe na yun has the power of God. Nandoon ang kapangyarihan ng Diyos para baguhin ang pag-iisip at makumbit, humingi ng tawad yung tao mo. Kaya ito lang ginagawa ng Diyos. Dati tayo hindi ganon, pero ngayon, nabago tayo at ngayon ay nandito sa tamang pananampalataya. That is the power of God's word. If you are committed to sharing the faith, people will find it attractive as you share it, gospel. Dahil ito ay nakapagbago ng buhay, magbabago ang buhay ng tao. Hindi niya yung mariresist, hindi niya matitigil. Kapag ang pagliligtas ay lumapit sa isang tao, hindi niya yung kayang tigil. Anong tawag natin ito? Irresistible grace. Ang Diyos ang gagawa. Ganon ang kapangyarihan ng gospel. So mga kapatid, the gospel that caused us to be saved is indeed attractive. It must be shared to all the people. But it takes a committed person to be able to accomplish it. Yung taong committed lang ang makakagawa nito. If a person is committed to God, it should follow that he is also committed to justice and righteousness. The gospel message both contains justice and righteousness because Jesus died on the cross. Hustisya yun. And which causes us to be forgiven. Kasi yung wrath, yung galit ng Diyos, na-appease. Wala yun. Yung justice ay nasatisfy. And when a person comes to the Lord asking for forgiveness of his sin, that then is God's righteousness na i-impute o ipapasa o ililipat sa Kanya. Yung righteousness ni Jesus ay ililipat doon sa Kanya. Kaya kapag ang Ama ay titingin sa Kanya, wala siyang kasalanan. Justice ay reserved. Walang pwedeng maging makita sa iyo kundi yung cross ni Jesus na nakaharang, nakatakip sa iyo. So if you are this person na pinatawag ng Diyos at nakatanggap ng Kanyang papatawaran, kung ikaw yun, ikaw na ngayon, nakatanggap ng papatawaran. Salamat naman sa tatlo. Ikaw ba yun, nakatanggap ng papatawaran? Kailangan malinaw eh. Kasi pag hindi malinaw, mamaya pagkatapos doon tayo sa sulok, mag-usap muna tayo. Baka hindi pa kayo sigurado. Kung sigurado ka na ikaw ay nakatanggap ng kapatawaran ng Diyos at naging mananampalataya, kung ikaw yun ha, will you commit to the propagation of the gospel? Dalawa na lang.
Will you commit to the propagation of the gospel? Yan ang commitment. Let's conclude in verse 17. Sa ulit. Sapagkat sa magandang balita ay pinakita kung paano ituloy ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamagitan ng pananampalataya buod sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So sapagkat ang magandang balita ay ipinakita kung paano itinuwid ng Diyos ang kaugnayan namin sa Kanya. That's justice. Itinuwid. Ito ay sabi sa pamagitan ng pananampalataya buhat pa sa simula hanggang sa wakas. Ang klase ng pananampalataya na meron tayo ay totoong nakaka-attract sa tao, sa labas. So, it's just a matter of committing ourselves, committing yourself to the call of sharing this attractive faith with other people. Kailangan natin gawin. If you are that committed. So, kung gagawin natin yun, paano natin gagawin? Dalawang bagay. Commit to share it, that's justice. And commit to live it, that's God's righteousness. So, sa bandang huli, kung natin sa kung ano yung tinalakay natin. Let's summarize. What are the kind of faith? What is the kind of faith that attracts? It's a kind that impacts the world. Dalawa, it's a kind that initiated by the Lord. Ang pangatlo, it's a kind that imparts the power of the Lord. Let's pray. Thank you, Lord, sa iyong magandang mensahe ng pagliligtas. At dahil diyan, kami po ay na-attract. Hindi namin magpilan. Hanggang sa ma-realize namin na kami masama, makasalanan. Nagsisi ng kasalanan. Tumanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Very confident kami na yung righteousness na yan, dahil sa ginawa ni Jesus, ay in-impute mo sa amin. Ngayon alam namin na kami ay matuwid. Kami ay justified sa harapan mo. Tulungan mo kami na yung pananampalataya ito ay maibahagi sa iba. Bigyan kami ng malalim na commitment ng mensahe ito, ang pagliligtas na ito na aming tinamo, tinanggap, ay maibahagi namin lalo sa aming mga mahal sa buhay. Hindi namin magugustuhan. Napagdating namin sa langit, wala doon ang aming magulang, wala yung kapatid, wala yung pinsan, wala yung best friend, wala yung aming mga office-mate na mahal namin sa buhay. Kaya tulungan mo kami na sa pamamagitan ng design na ito ay sumunod ang aming commitment na ibahagi ang iyong pagliligtas sa iba. Salamat po. Panginoon. Maraming salamin sa pangalan ng Jesus. Amen. Let us all rise. Let us respond to God's word. Is Jesus my Redeemer? There is no more forever now to be.
overwhelmed with meekness and rejoicing. For in my need His power is displayed. To this I know my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been long, and I shall overcome and die, but you trust in me. Though I dream, I know I am forgiven. The rich is sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been repeated. Jesus, now and ever is my need. Though the chains are released, I can see I am free and found, but you rise in me. With every breath, I want to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hope, my hope is only Jesus. For the glory evermore to live. When the race is complete, till my peace shall repeat, and I but to trust in Thee. Yet I but to trust in Thee. Yet I but to trust in Thee. Makakaupo na po ang lahat. Taken from 2 Corinthians 9, verses 7. And it says, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Kaya tinatawagan ko na po ang ating mga donations para ulit po ang ating kahit sa mga donations. Thank you.
Panginoon, nalulugod ko, Panginoon, ikaw sa pusong mapagbigay at pusong hindi napipilitan, Panginoon, magbigay. Nalulugod ka din, Panginoon, sa mga kamay na may kagalakan na maghandog. Kaya, Panginoon, nandito sa harapan namin ang mga handog, Panginoon, na siyang ikaw rin naman ang nagbigay sa amin. At nararapat, Panginoon, na ibalik namin ito sa iyo. Kaya mo, Panginoon, tanggapin ang lahat ng ito. Tanggapin mo lahat ng ito gamitin, Panginoon, para sa iyong kapupuk, kayong pupuri at iyong kalwalatian. Kaya mo, Panginoon, na gamitin, Panginoon, ito sa ikalalawak, kagalago ng iyong gawain, Panginoon, sa lugar ito. Kaya, Panginoon, maraming pong salamat at binigyan niyo, Panginoon, kami ng ganitong pagkakataon upang mapakita natin ang aming papuri at pagmamahal sa iyo sa pamamagitan ng Panginoon ng pagbibigay niyo. Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Kayo po ay tumayo, napalagin natin ang kasalit. At dalawa naman po tayo sa ating greetings and announcements. Babati po muna tayo sa ating mga visitors at guests. Ngayon po ay meron po tayong sa visitor at kung matawag po ang inyong pangalan ay maaari po tumayo kayo para mabati po kayo ng ating kapatiran. Si Melvin Obligacion, kasi po si Melvin Obligacion. Iniinganyo po namin kayo na sa mga susunod na ating mga panambahan ay makita po namin kayo. Ngayon naman po ay lalakaw tayo sa greetings ng ating celebrators. Birthday celebrations for July 28 hanggang August 23 sa darating na week na ito. On July 29, si Rosana Lasati. So, and on July 31, si Sister Casey Ombrao. Wala na rin po tayong announcements at wala rin po tayong mga wedding anniversary celebrators. Kaya ngayon po ay tinatawagan po muli dito si Pastor Danny for our closing prayer and benediction. Tumayo tayo ng ulit. Alam mo, ginagawa ko sa kamay niya. Sino mang may birthday, sino mang may anniversary, ay tinatawag ko sana para igawan ang bibisyon. Kung sa inyong special favor o answered prayer na natanggap mula sa Diyos, yung paglapit ko sa harap ay parang pasasalamat. Pakita ng pasasalamat. Wedding anniversary is ganun pa. Birthday. Tumama sa loto. Ano yan? Ano pa ang pinapasalamat sa Diyos? Kung wala, ginagawa ko siya napalapit para igawa ang mas-mas. Pero sis wala, tayo ay magtatapos sa ating gawain sa pamagitan ng panalangin. Let's pray. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. At pinanggap namin ang yung magandang mensahe para sa lahat, mapaghamong mensahe at ang yung presensya sa aming kalagitnaan. Salamat po sa mga palakpakan, mga awitan, na lahat ng ito ay iniaalay namin sa iyo bilang aming magsama. Maging karapat-dapat ang aming panalamahan ngayong umaga at kami po ay bago umuwi naman sa aming mga kailangan ng tahanan ay pagkaloob mo ang iyong benedisyon sa pamagitan ng iyong mundo. To the Church, CCCN, Community Church in Novaliches, tanggapin niyo ang bendisyon ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mundo. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos Ama na nasa langit.
ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. Ang kaaliwan at pagkikipisan ng Diyos Espiritu Santo ay palaging sumaatin mula ngayon